ginawa sa pagpapakasipag. Kasi ang pagpapakasipag ay nakakagawa po tayo ng maraming kabutihan. Amen po? Kaya kung tayo po ay masipag, nakakagawa po tayo ng maraming mga bagay para mabigyan po ng kaluwalhatian ng Diyos dahil po sa kasipagan na kung saan hindi lang po yun. Sabi po rito na kung saan magpagal. Pag sinabi pong magpagal, minsan napapagod na po tayo. Amen po ba? Lalo na po yung may mga kapatiran po tayo, pumasok po sila ngayong araw, kaninang umaga. At dahil po sa pagod, mas masarap po sigurong matulog sa oras na ito. Pero alam mo ninyo, isa po yun sa ginagawa ko natin pagpapagal. Kahit araw po ng linggo, kung may pagkakataon, wag lang po makaligtaan ang gawain ng Diyos. Dapat po tayong magpagal sa lahat ng pagkakataon. At sinasabi nga po rito, ano po ang magiging pakinabang? Sabi po, sa gayon, igagalang kayo ng mga tagalabas, yung mga hindi po Kristyano, mga hindi po naging Christian. At hindi ninyo iaasa sa iba ang inyong ikabubuhay. No? Masarap po pagka sabi nga po, kung isinilang tayong born with a silver plate, no? Silver spoon sa ating, ibig sabihin, isinilang kang mayaman. Pero lahat po tayo ay hindi po ganito. Kaya lang po ninyo, pakinggan niyo po muli sa sabihin ko. Kung isinilang po tayong mahirap, ibig sabihin, kulang po tayo sa finances na tayo isinilang, huwag po tayong mamamatay ng mahirap pa rin. Bakit? Sabi ng Diyos, ilang taon kitang binigyan ng buhay dito sa lupa. Sabihin kong, ako Lord ay 50, 60, 70 bago po kinuha ng Diyos ang aking buhay. Bakit? Sa loob ng 60 years, mula nung ikaw ay isinilang, bakit hindi nagbago ang buhay mo? Ano ang ginawa mo sa loob ng 60 years? Amen po ba? Kaya mga young people, hindi lamang po kaya young people, mga kabataan, lahat po tayo. Kung tayo po ay isinilang, dahil hindi naman po natin kasalanan na isinilang na mahirap, yung magulang po natin hindi mayaman, sikapin po natin na mamamatay, tsaka na lang yun, na pinagpala na po ng Diyos ang ating buhay. Amen po? Kaya magpakasipag daw po tayo. Pangalawa, sa Hebreo 10:25, ano po, 5 lang po itong aking sasabihin, pero marami po ang utos ng Diyos. Kaya lamang, 5 lang po ang aking babasahin muna. Yung number 1 ay yung magpakasipag. Pangalawa, sabi po niya doon sa 10:25, huwag pabayaan ang ating pagkakatipon tulad ng ginagawa ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita na natin na dumarating na ang araw ng Panginoon. No? Pangalawa po sa utos ng mga apostol na kailangan nating panatilihin, manatili doon at tayo po'y susundin. Huwag niyo pong pababayaan ang gawain po na ating dinadaluhan. Bakit? Habang kayo po ay dumadalo sa gawain ito, napapalakas po yung loob natin. No? Yung mga insecurity po natin sa buhay, nakakalkal dito sa loob ng iglesia. Ipinapakita sa atin po ng salita ng Diyos na hindi ka dapat ma-insecure sa iyong sarili, na hindi ka dapat matakot, na hindi ka dapat mag-alala, na hindi ka dapat mamumblema sa buhay sapagkat naririyan po ang salita ng Diyos at makakamit po lamang natin ang salita ng Diyos sa patuloy po na pagsasama doon sa pagtitipon sa gawain ng Diyos. Amen po? Napapalakas po yung loob natin doon. Sabi po rito, panatilihin na tayo ay kasama doon sa pagtitipon at doon sa pagtitipon ay pinalalakas ang loob ng isa't isa. No? Patitibayin yung pananampalataya natin. Kaya nga sabi ko po sa inyo, malaking bagay nung ako ay naging Kristiyano na bago na po yung pagiging timid sa sarili, nawala na po yung takot na dating nasa loob ko. Bagamat may takot, totoo po talaga, may mga sitwasyong natatakot ka. Pero yung nasa loob, na inborn na takot, na wala na po yun nang ako ay magpatuloy sa gawain ng Diyos. Tinanggal po ng lahat
na ng Panginoon ang lahat ng bagay. Lahat ng mga insecurities ko sa aking sarili ay unti-unti po itong nawala nung marinig ko ang bawat salita ng Diyos.